Yung sinasabi ni SOJ na kalokohan, yung kritisismo sa kanya, yung sa kanila, na yan tanim buto o tanim sako. Kalokohan daw yon. Ang kalokohan ay yung mga premature na mga pahayag mo kasi. Kaya ka napupula, napakahilig mo talaga magbigay ng mga advance statements regarding the case. Yes, yung malakas ang ebidensya. Naghahanap pa nga kayo ng ebidensya. Paano naging malakas ang ebidensya? Sabi mo, kapanipaniwala yung doon kapanipaniwala yung mga aligasyon nitong si whistleblower. Hindi pa nga nagpapile ng demanda. Wala pa nga sinumpang affidavit. Sinasabi na nga kinakapanipaniwala. Yun ang mga kalokohan. Kaya katuloy na pupulaan ng gusto. Tinawag ni DOJ Secretary Boying Rimulya na kalokohan ang mga puna ng netizens hinggil sa search and retrieval operation ng mga otoridad sa Taal Lake. Kasunod dito ng mga komento sa social media na sinasabing tanim buto lang ang operasyon. Halo-halo daw yung buto na natagpuan dyan sa Taal Lake. Meron din daw buto ng hayop, Attorney Sal. Pero yung sako, hindi naman daw mukhang luma dun sa natagpuan. Ano ba sa tingin nyo ang niluluto dyan sa Taal Lake, Attorney? Yung sinasabi ni SOJ na kalokohan, yung kritisismo sa kanya, yung sa kanila, na yan tanim buto o tanim sako. Kalokohan daw yon. Ang kalokohan ay yung mga premature na mga pahayag mo kasi. Kaya ka napupula, napakahilig mo talaga magbigay ng mga advance statements regarding the case. Yes, yung malakas ang ebidensya. Naghahanap pa nga kayo ng ebidensya. Paano naging malakas ang ebidensya? Sabi mo, kapanipaniwala yung doon kapanipaniwala yung mga aligasyon nitong si whistleblower. Hindi pa nga nagpapile ng demanda. Wala pa nga sinumpang affidavit. Sinasabi na nga kinakapanipaniwala. Yun ang mga kalokohan. Kaya katuloy na pupulaan ng gusto. Alam mo, may nabasa ko kanina sa dyaryo. Di ba, nagre-retrieve sila ng mga sako-sakong yan. Sabi ng mga nandun, mga taga-ron. Si Aling Bebang yata, kung hindi tayo nagkakamali sa pangalan. Yung mga nakakuha daw ng mga sakong yan, yun ang laman daw yun, ay mga tilapia. At nilalagyan talaga ng pabigat para nakapirmi. Kaya daw nakuha nila sa mababaw na lugar. Kasi kung naghahanap daw sila ng mga tao doon sa ilalim, doon kayo maghanap, hindi dyan sa ibabaw, kaya marami sila nakukuha. Yan, nga ba sinasabi natin. Masyado kasing nauuna yung publisidad Bakit pa kasi hindi na lang kayo manahimik na mag-imbestiga? Hindi mo naman kailangan kasi pakita yung ginagawa nyo sa totoo lang. Pero pwede naman yung i-record na pagbawal nyo. Bawal ang media dito, pero kukuha namin para recorded yung mga ginagawa nila. Pagdating ng panahon, mapapakita sa publiko yung ginawa nila na hindi sila nagtanim and so forth and so on. Di ba? Ang problema kasi nauuna yung mga announcement Kaya kayo nakakantahan. Hindi na kayo natutok. At Attorney Sal, kaugnay pa rin sa isyong ito, sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na posibleng may koneksyon ang mga nasa likod ng drug war killings at isabong, lalo na sa kaso ng 34 na nawawalang sabongero. May ebidensyang nag-uugnay sa mga drug suspect at sabongero sa isang kaso sa Bulacan. Lumitaw din na may mga testigong bumawi ng pahayag at sinabing may mga personalidad na nanghihimasok sa investigasyon. Ayon kay Rimulya, maaaring may iisang grupo ng mga death squad na sangkot sa parehong krimen. Patuloy ang paghahanap sa Taal Lake kung saan natagpuan ang mga sako ng labi. Isinangkot ni whistleblower Dondon Patigonan sina Atong Ang at Gretchen Barreto at ilang pulis sa pagkawala ng mga sabongero. Attorney Sal, for the purpose of discussion, may kinalaman ba talaga ang drug war death squads sa pagkawala ng mga sabongero? Yun nga, di ba? Yun na nga yung pinapangamba ko nung isang linggo po pa sinasabi. Na most likely, ililink na naman nila, idadawit na naman si Presidente Duterte. Yan, nangyayari na nga. Pipilitin talaga nila. Talagang hindi na sila natuto Hindi walang naniniwala sa inyo. Maniwala kayo at hindi.
Kaya hindi ba dun sa aking column nung kahapon, Manila Times, na pag kayo ay hindi nyo tigilan yung ginagawa ninyo, na pang-aaras, pagbubuli, paninira, pagtatanim ng mga kaso, maniwala kayo, ang taong bayan, naghihintay lamang. At yung mga araw nyo, bilang na. Pag hindi kayo matuto, kung hindi kayo tumigil. Kung matuto naman kayo, walang problema. Mabuti sa ating lahat yan. Kaya ayaw nga natin dumating o humantong sa isang kalakaran kung saan mauulit na naman yung mga kasaysayan na nagpapalit tayo ng pamahalaan sa gitna ng termino ng isang pamahalaan. Ayaw na natin yun. Kasi unproductive yun eh. Pero ang problema, hindi natututo sa kasaysayan ang mga humahawak ng kapangyarihan. Akala nila forever na silang nandyan. At pilit nilang ginagawa ang lahat ng mga bangin upang mahadlangan nila ang maaaring pumalit sa kanila. Kaya gumagawa sila ng lahat ng kaparaanan. Sukdulan na lumabag sila sa salikang batas. Yan ang problema. And still in relation, Attorney Sal, sa issue ng missing sabongeros, nangyayari dyan sa Taal Lake at sa issue ng Tanimboto, nakakaawa, Attorney Sal, kasi may mga kababayan tayo na naaapektuhan sa isyong ito. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga mangingisda sa nasasakupan ng Taal Lake dahil sa biglaang pagbaba ng halaga ng tawilis, Attorney Sal. Ayon sa grupo ng mangingisda, patuloy silang nalulugi sa gitna ng bumababang demand na dulot ng mga kumakalat na chismis online. Ayon sa grupong Pamalakaya, bumagsak na ang 100 piso o nasa 100 piso kada kilo ang presyo ng tawilis mula sa dating 250 piso kada kilo. Malaki ang ibinaba ng kita ng mga mangingisda na ngayon ay kumikita na lamang ng ilang daang piso kada araw kumpara sa libu-libong kita nila noon. Itinuturo ng grupo ang mga ulat na may issue raw konektado umano sa kaso ng mga nawawalang sabongero dahil dito marami ang umiiwas bumili ng isda mula sa Taal. Nilinaw naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na ligtas kainin ang tawilis. Ayon sa kanila, surface feeders ang tawilis, kaya hindi ito naaapektuhan ng kung anuman ang nasa ilalim ng lawa. Dagdag pa ng BFAR, walang kumpirmasyon na totoong may bangkay sa lawa at kasalukuyang iniimbestigahan pa ito ng Philippine Coast Guard. Humihiling ng agarang aksyon ang mga mangingisda, kabilang ang ayuda, paglinaw sa issue at kampanya para maibalik ang tiwala ng mga mamimili. Panawagan nila, huwag sanang pagdudahan ang kalidad ng tawilis sa gitna ng mga di pa napatutunayang kwento. Attorney Sal, your comment on this issue. Hindi na ako magtataka kung bakit ganyan bumagsak ang presyo. Kasi natatakot ang tao. Pero mo, ikakalat naman, yung mga bangkay doon. Yung feeling nila, naku, yung mga Islam yan, kumakain ng, ng mga human remains. O di syempre takot sila bumili na niya. Kaya bumagsak from 200, naging 100 a kilo ang tawilis. Kaya nga sinasabi natin, tigilan nyo na kasi yung mga announcement, pronouncement, pakita nyo kung ano-ano eh. So, kaya maraming nasisira. Nasisira, diskarte ng negosyo, pati yung kanilang araw-araw na pag-ikot ng kanilang buhay, apektado lahat.